sa sinasabi ni Kasyalo na walang kaltas. Totoo nga, walang kaltas. At mga Mima, yes, pinagbigyan na ako ni Kasyalo na mag-apply ulit matapos ang ilang buwan. For 6 months na pag-aantay, nakapag-apply na rin tayo ng Kasyalo talaga naman. Well, i-check muna natin mga Mima. At before that, don't forget to subscribe to my channel, mga Mimorya. Kasi dito sa channel na Itechiwarya, nagre-review tayo ng financial products and services such as loans, savings, credit card, and mga online lending apps. Talaga naman, hinihimay-himay natin ang kaibuturan ng kanilang alindog. Para kayo ay magkaroon ng kaalaman patungkol sa mga ginujutangan ninyo, and of course, for awareness purposes na rin Itechiwarya at financial literacy. Ang taray ng financial literacy talaga naman, syempre bago tayo mag-apply, dapat alam natin ang mga ina-applyan natin. When I say alam natin ang ina-applyan natin, dapat kilala natin ang kanilang karakas. Charot! Hindi, dapat alam natin yung kanilang interest or fees, kung ano man yung kaakibat na pag-a-apply natin ng mga OLA or mga online loans, mapa-legit or super legit or hindi legit. O diba, syempre applyan lang natin yung mga alam nating legit. Kagaya ni Kasyalo. Tara na, balikan na natin. So, of course, as you can see naman dito sa aking dashboard. Tara ng dashboard. Dashboard ng Kasyalo. Learn about paying your Kasyalo loan, sabi niya. So, ang maximum, akala ko 25,000 pesos. Kasi dati parang 25,000 pesos ang maximum niya. Ngayon, 1,000 ang pinaka-minimum up to 13,000 kinembular pesos, mga Mimorya. At dahil meron na tayong account, so syempre nag-login ako and apply now agad-agad. In-apply na natin agad-agad si Kasyalo. Pwede na akong mag-reapply. Alright, and then ang aking qualified amount talaga naman, ang kuripot naman ni Kasyalo, bakit naman? 1,000 pesos lang, te. Syempre paunang paunang utang. Siyempre, kailangan mo na magpakitang gilas tayo kay Kasyalo, hindi ba? Tapos, one-time payment, meron siyang term na 14 days. So, hindi siya 7 days, kundi 14 days siya. At, balita ko, ang chika-chika sa kaparangan. Pwede din. Pwede ito maging 1 month or up to 6 months. Ganon. So, syempre, may pa-cash out options. Yung disbursement method po pwedeng sa bangko or sa GCash e-wallet ninyo. Syempre, meron akong dalawang disbursement para paldo-paldo na meron akong sinet up na BPI dyan at saka GCash. So, syempre, gusto ko sa BPI siya ma-disburse. Kaya yun yung pinili ko. At saka, ito yung mga loan purpose. O, diba? Madami siyang loan purpose. Pwedeng shopping, tuition, bills, travel, chuchu bells. Siyempre, pinili ko ang travel. Wala naman sigurong bearing dito, no? So, wala lang. Gusto ko lang travel. Ano ba? And then, so, siyempre, 1,000 pesos. Ito yung total amount dyan niya. 1,094.61. Sobra kaliit ang kanyang fee or interest, hindi ba? So, himayin natin. So, ito yung pinaka-principal ko, 1,023. Saan nanggaling yung 23? Okay. Ito sa insurance, sa credit life insurance, yung 23 pesos. Okay. So, yun yung aking principal. Tapos, ang net proceeds ko, 1,000. Buo ko siya makukuha. Walang kaltas. Okay, patunay talaga dun sa sinasabi ni Kasyalo na walang kaltas. Totoo nga, walang kaltas. At ang interest niya, te, is 0.2% per day, which is 28.64. Bisaya dahil. Okay, service fee may 42.97. Nabusog tayo sa kanyang service fee. Charot. So, ang total amount due na aking babayaran ay tumataginting na 1,094.61. O, diba? 94.61 lang ang kanyang fee. Plus yung 23 pesos. Tama ba? I-calculate nyo, tas isa lang yung installment dyan.
So, one time, installment. Okay, one term lang to. 14 days, te. Ito na yung babayaran ko. O, syempre, ang ginawa ko dyan, next ako. So, ito yung insurance plan pala niya. So, pwedeng ibasahin niya, tapos i-accept nyo. May ganitong benefits ang insurance. Te, yung credit life, sabi niya, ang benefit daw doon is twice the loan amount. Diba? So, kumbaga, yung credit life na to, in case of debt cure value of the borrower, o wag naman sana hindi ba, Coco Life shall pay Palo Financing Inc. the outstanding loan of the customer, and the remaining amount is paid to the beneficiary of the deceased customer. So, yun, te. Tapos may accidental death din siya, which is 4 times the loan amount. Paano pag 1,000 pesos lang yung na-loan ko? Diba? So, parang 4,000 lang. Accidental dismemberment. Total amount of coverage is 2 times the loan amount subject to the schedule of losses below. Okay. So, ito yung kanyang other benefits. As you can see, ito yung rider na tiyata, accidental death and dismemberment benefit. Okay, ito siya. Basahin nyo yan. So, if you have time, kasi mahaba yan, i-accept ko na lang yan. So, syempre, nag-ask ng location to accept itong si Kasyalo. Syempre, inalaw ko na, allow while using app. So, ito na yung agreement ko, yung loan agreement din ng aking jujutangin. So, makikita nyo yung impormasyon nyo, tapos may promissory note pa siya. So, very detailed siya and naka-breakdown na dito yung mga amount na babayaran nyo. And then, syempre, pag accept ko niyan, te, nag-ask na siya ng OTP. So, 6-digit code sent to your mobile number. And then, after that, eto na, sinubmit ko na, te. Your loan application has been processed. Thank you for your loan application. You can now remove the device permission you granted us. Ay! Antaray! So, ganon. Hindi siya kagaya ng mga ibang Ola or mga online lending app na wala siyang pasabi na ganito. At least itong si Kasyalo, may may concern in terms of your privacy, hindi ba? May ganon. So, pwede mo na siyang i-remove daw. Please remove it from your device manually by following the steps. Churva. So, hindi ko na remove kasi, di ba, wala lang, gusto ko eh. Bakit? It's your option. Optional naman siguro to. Tapos, close ko lang siya. So, ito na, loan application submitted. Borrowing amount is 1,000. Tapos, ang term is 14 days. Churva. Tapos, meron siyang recommendations dito na dapat daw keep your phone active. You might receive a customer service verification call. And then, you will receive your loan application result via SMS within 24 hours. And then, after your loan is approved, the money will be transferred to your cash out option or disbursement method! Ayan yung pinaka-exciting na part eh. Tapos, mananotify ka din via SMS. Remember to pay back loan via the Kasyal app before due date. May ganyan. So, after a few minutes, siguro mga 5 minutes or 10 minutes, pag-check ko ng app, pagbalik ko sa aking homepage, pagbalik ko dun sa dashboard, sa homepage ng app, wala akong makitang loan doon. Tapos, pero nung pag-check ko dun sa My Loan, di ba dito sa baba may Milo, yung current, wala din. No current loan daw nakalagay. Pero dun sa history, pagka check ko ng history, ay, decline, rejected! Rejected na naman si Kasyalo. Ano ba? Nag-antay ako ng napakatagal na months, 6 months. Tignan nyo naman yung last na application date ko, September 7. September, October, November, December. 3 months akong nag-antay. Ang dami ko ng rejected. Kakaloka. So, mag-aantay na naman ako na after 3 months bago mag-apply ulit. Ano bang issue? Bakit lagi ko rejected, Kasyalo? Di ba may pinipili lang ba kayo? Charot.
Eh, 1,000 lang ang gusto kong utangin sa inyo. Charot. Nakakaloka! Rejected na naman. Ano bang reason? Well, check natin ng mabuti. Ano bang reason kung bakit tayo nare-reject? First of all, syempre, as you all know, talaga naman si Kasialo is SEC registered. Hindi siya basta-basta ano lang, OLA or online lending app. CIC accredited pa siya. So, ibig sabihin, nagsasubmit po siya ng payment history sa Credit Information Corporation. Diba? Doon naka-imbak yung mga credit information natin. Kung ilan yung ating credit score, churva, kung ano yung mga payment history na mapa-negative or positive payment, kino-consolidate yan ni CIC. Okay, anyways, tapos, syempre, kapag magraran ng credit itong si Kasialo or lender, pag mag-a-apply ka, syempre, unang titignan yung credit score or credit history mo. Siguro, malamang, wala pang pagbabago ang aking credit score. Alam naman natin na hindi lingid sa kaalaman ninyo na medyo lagapak ang aking as in bagsak talaga ang aking credit score. Hindi maganda. Pero hindi ko pa na-check yung latest ko. Feeling ko kailangan ko na i-check ulit yung credit report ko. Pero yun yung isa sa dahilan. Number 1 is yung low credit score. Very poor ang aking credit score. And syempre, titignan niya din kung may mga iba ka pang utang sa ibang bangko or mga lender. So, sobrang dami na ng utang ko siguro. Di ba nagkasabay-sabay? Sabi niya siguro, ay wag ka mo nang umutang, bayaran mo ng iba. Kasi kapag marami ka daw utang, lalo may car loan, may home loan ka din, tapos may mga credit cards ka, may mga personal loan ka, medyo tagilid ang doon, ang decision making, o diba, taray ng mga lender. Kasi syempre, the more na marami kang utang, marami kang binabayaran. Baka kasi magkaroon ng issues. Diba? One day na hindi ka makabayad sa uutangin mo. Kaya yung credit utilization na tinatawag, dapat balance. Kumbaga, hindi siya dapat na-utilize ng sobra-sobra, te. So, may ganarn. So, magbasa-basa kayo ng mga about sa mga rejection reasons ng mga loans na inuutangan nyo. Anyways, hindi naman to katapusan ng mundo. Kung kayo ay confident na magandang credit score nyo, diba, nagbabayad naman kayo on time sa mga loans nyo, pwede nyo subukan si Kasialo. Wala namang problema kay Kasialo. Super legit siya. At kita nyo naman, napakababa ng kanyang interest. So kung gusto nyo i-try, meron akong super legit na link dito sa comment section ng video na i-click nyo lang yan para ma-direct na agad kayo dun sa app or sa Kasialo app or application ng Kasialo. Kasi yun yung legit para iwas scam tayo mga mima. At balitaan nyo ako kung na-approve na kayo. And of course, huwag nyo kakalimutan maging responsableng jutangera. And I thank you. Kaloka naman, baka naman Kasialo.